Ma'am, more let review pa po, ma'am. Ang galing niyo po magturo, mas madali po ako makagets. Hehe. From Ma'am Niana. Hi teachers! Hi future LPTs! Kumusta? Kumusta? Alam niyo po ba, sa totoo lang, kapag ganyan yung mga message, grabe po yung impact sa akin. Nakaka-motivate po kayo, totoo yan. Because of you, nagkakaroon po ako ng tiwala sa sarili ko. Kasi minsan feeling ko, hindi gumagana yung brain cells ko. At sana all talaga, pati sa mga tinuturuan kong elementary, ganyan, madali nilang magets. At dahil dyan, here's another topic that you should know before taking the board exam. Let's have drill. Number 2. A secret word that must be entered into the computer before a person is allowed to get or change information is called A. Program, B. Statement, C. Password, D. Input. As you can see, teachers, yes po, may mga ganyang question pagdating sa LET. May iba talaga na common sense lang, may iba talaga na bonus lang, at may iba talaga na mag-uupos ng oras mo. Kaya pag ganyang mga tanong, bilisan na ang pagsagot. What is your answer? A, B, C, or D? Ito yung secret word na dapat mong i-enter bago ka po makagamit ng computer or magbago ng information. The answer is letter A ba? Letter B, letter C, letter D. Okay, the answer is letter C, password. Again po, the answer is password. Letter C. Nakakatuwang manood po ng mga drills mo po, ma'am. I've learned a lot. Most of the time, I spend watching your videos. Galing mo po mag-explain. Praise God. Praise God po. Praise God po talaga. Hi teachers! Hi future LPTs! Kumusta? Kumusta? And here's another topic that you should know before taking the board exam. Dahil tapos na tayo sa number 3, punta na po tayo sa number 4. Again, this is a Gen Ed po. Sa Gen Ed po, halo-halo na po ang mga subject, even sa professional education. What I mean sa general education, random na yan, sama-sama ang math, English, Filipino, science, history, yung social science, like that. So number 4, he is the black sheep of the family. This is an example of A. Metaphor, B. Simile, C. Personification, D. Hyperbole. Kung mapapansin ninyo, familiar na po ba kayo dito sa mga choices na ito? Yes, dapat lang. Ang tawag po natin dito sa mga choices na ito ay figures of speech. Kung gusto niyo pong malaman yung mga ibang kasama nito, meron po akong video niyan. Pero dahil nga rusher tayo, ibibigay ko sa inyo mga meaning. Kapag sinabi nating metaphor, nagko-compare tayo ng dalawang bagay na hindi magkaparehas at hindi tayo gumagamit ng like or as. Again po, sa metaphor, nagkukumpara po tayo ng dalawang bagay na hindi magkaparehas pero wala pong salitang like or as. Hindi po tulad ng simile, ng letter B. Ang letter B naman po, yung simile po, nagko-compare din siya ng dalawang bagay na hindi magkaparehas pero gumagamit ng salitang like or as. Letter C po, personification. Ito naman po yung parang nagbibigay buhay sa mga bagay. Parang isang karakter ng mga tao na ginagawa ng isang bagay. Attribution of human characteristic to non-living things. Halimbawa, umiiyak ang langit. Hindi naman po umiiyak ang langit, kundi ang tao. So, characteristic po ng tao na sinasabi sa mga non-living things. And letter D, hyperbole. Ito naman po, exaggerated. OA. Tipong parang pagmamahal niya sa yung sinasabi. Aabutin niya ang langit para lang sa iyo. Char! So, what is your answer? He is the black sheep of the family. Exaggerated ba yan? Nagbibigay ba ng human attribution characteristic? Simile ba yan? Metaphor ba yan? What is your answer? Okay, the answer is letter. Comment your answer. Okay, the answer is letter A, metaphor. Yes po, the answer is metaphor kasi naghahalin tulad po siya. Yung daw pong lalaki, yung hinayon, siya daw po ay black sheep ng pamilya. Pero walang word na as or like. More Filipino pa po. From meow.
Hi teachers! Hi future updates! Kumusta? Kumusta? And here's another topic that you should know before taking the board exam. Dahil request ni ma'am ng Filipino at eto na po ang number 3. Kung mapapansin nyo po ang mga shinare ko po dito, nag-umpisa po ako sa Gen Ed. Okay, piliin ang salitang walang diptongo. Una sa lahat, ano po ba ang diptongo? Ang diptongo po, ito po yung mga salitang nagtatapos po sa aw, ew, ew, o, u. Or kaya sa I, A, E, oy, uy. At pansinin nyo po, ano po ang salitang walang diptongo po dyan? A, musika, B, kasoy, C, bahay, D, sisiw. Saan nagtatapos ang musika? Ka, saan nagtatapos ang kasoy? Uy, saan nagtatapos ang bahay? Ay, saan nagtatapos ang sisiw? Iyo. At ano po ang iyong sagot? Napakadali na naman nito. Sa totoo lang, pinipili ko muna yung mga madadali. Okay, the answer is letter... Ano ba yan? Nagkamali ka pa? Char! Okay, the answer is letter A. Tama ka. The answer is letter A, musika. Musika. Wala po siyang aw, ew, ew, o, u. Wala po siyang I, A, E. Oy, uy. At yun lamang po. Thank you po. Iko-continue natin itong number 4 sa susunod na video. Ma'am, kailan ka po mag-lecture dito sa TikTok from Mom Bitangkor? Hi teachers! Hi future updates! Kumusta? Kumusta? Na-miss ko kayo! At ayun na nga, kinakabahan na yung mga naghihintay. At excited na makita ang pangalan nila sa list of passers. Pag-pray natin sila at i-congratulate na po natin. Dahil kayo naman sa susunod mga Let March 2024. And here's another topic that you should know before taking the board exam. At ayun na nga, naisip ko na mag-back to zero. Ibig sabihin, kahit mga naituro ko na sila dati, na-ratio na sila dati, yung mga ibang topic, but the question ay hindi ko pa naibigay, gusto ko po sila ulit i-ratio para sa ating March 2024. So, may mga part dito na naituro ko na, but pag-aralan natin yan. So, number 1. Okay, before that, gusto ko pong sabihin para sa mga bagong magre-review, especially sa mga March LAT takers. Ako po ay dating nag-review sa CBRC, nangarap na mag-top pero kinulang. At yun nga, naisip ko, eto muna yung mga isi-share ko sa inyong mga nagamit ko while or during my review sa CBRC. At eto na muna yung mga irarasyo ko sa inyo. So let's go back to number 1. Which does one display when he thinks that what is foreign is best and that what is local inferior? A. Relativism. B. Ethnocentrism. C. Favoritism. D. Xenocentrism. By the way, sa lahat ng mga March LAT 2024, I hope na panood nyo na rin yung mga dating videos, pinapanood nyo na sila. Pero kahit pa paano, may mga idea na kayo. Especially yung mga tips, paano sumagot, paano magbasa, paano mag-analyze, paano mag-grasyo, para makuha mo yung best answer. So what is your answer? A, B, C, or D? Let's start our ratio. Letter A, relativism. Ano ba ibig sabihin ng relativism? Kapag sinabi nating relativism, naiintindihan mo ang bawat paniniwala, beliefs, no? Activities ng bawat isa, ng bawat kultura. Naiintindihan mo. Letter B, pag sinabi naman nating ethnocentrism, ibig sabihin superior ka. Halimbawa, mas sinusuportahan mo yung mga local products bilang Pilipino. Mas tinatangkilik mo kung ano yung atin. That is a ethnocentrism. Letter C, favoritism. Dito naman may special treatment ka. Unfair professional treatment. And letter D, xenocentrism. Kabaligtaran nito ng ethnocentrism. Kapag xenocentrism naman, ang tingin mo sa sarili mo ay inferior ka. Ibig sabihin, mas maganda ang gawa ng ibang bansa, ibang tao. So sa xenocentrism, mas tatangkilikin mo yung gawa ng ibang bansa, ng ibang tao. Ang tingin mo sa sarili mo, inferior ka, hindi ganun kaganda, kagaling yung mga ginagawang produkto. So what is your answer? A, B, C, or D? Comment your answer. Okay, the answer is letter D, xenocentrism. Bakit? Dahil sinasabi nga dito na dinidisplay niya, ipinapakita niya na yung sa ibang bansa, yung sa foreign is mas best. That's why the answer is letter D. Ito lang ang tatandaan mo, si ethnocentrism, superior ka. Mataas ka. Pag xenocentrism, inferior ka. Pagdating sa Gen Ed, Prof Ed, keywords lang.
Hello ma'am, sana po mapansin doon sa mga legislative, executive, and judicial drills po. Sana hindi ko kasi naiintindihan po. Maraming salamat po. Hi teachers! Hi future LPDs! Kumusta? Kumusta? And here's another topic that you should know before taking the board exam. At ano nga ba itong tatlong tinatanong ni ma'am? Ito po ang branches of government po. Dito po sa ating bansa, may tatlong branches of government po tayo. Meron tayong executive, legislative, and judiciary. Sa executive, tandaan niyo po, si president po yan. Yung keyword po natin dyan, power of sword, at siya po ang nag-i-implement ng batas. Nag-i-implement po ng batas, nagpapatupad. And si president po, siya po ang commander of chief of armed force. Kung meron naman po tayong si president, sa local din po meron. Sa local, si governor po sa province. Sa municipality or city naman po ay si mayor at sa barangay si barangay chair. Sino po sila? Sila po yung sa executive. Next, sa legislative naman po tayo. Dito naman po yung mga senador. So may tinatawag tayong bicameral legislative. Ibig sabihin, by dalawa. Nahati po sila sa dalawa, which we have the lower and upper. Sa upper po natin, sa upper house po natin, we have the Senate President. At sa lower naman po, meron tayong which is led by Speaker. Ulitin ko po, meron po tayong upper and lower sa legislative. And sila po yung House of Representative. Ano naman yung ginagawa nila? Sila po yung sa legislation, lawmaking, sila po yung gumagawa ng batas, appointments of confirmation, budget, and power of the purse, and oversight. Sa local naman po, yung mga sa legislative, sila po yung sa board members, sila po yung board members, councilors, and kagawad. And next, yung pangatlo, yung judiciary. Ito po yung sa Supreme Court. Sila po yung nag-i-interpret ng batas, as well as the other government action like the executive order or yung proclamations. I repeat, the branches of government, we have executive, si president, sa legislative, yung mga senador, yung sa judiciary po, Supreme Court. Sa mga major in social science po, baka may gusto rin po kayong idagdag. But take note, tama po na nagme-memorize tayo, nagki-keywords tayo, pero hindi as it is minsan ang general education. Minsan may mga ganitong tanong. In which instance is the independence of the judiciary shown? A. The Supreme Court is beyond criticism. B. The Supreme Court is given authority to appoint all officials and employees of the judiciary. C. The qualifications of the justices of the Supreme Court can be changed by Congress. And letter D. The salaries of the members of the Supreme Court and the lower courts can be decreased during inner continuance in office. What is your answer? The answer is letter B. The Supreme Court po is given authority to appoint all officials and employees of the judiciary. At yun lamang muna po. Thank you po. Ma'am, tips naman po sa pag-rationalize dahil nagko-consume po kasi ako ng malaking time. Hi teachers! Hi future LPDs! Kumusta? Kumusta? Okay, unang-una sa lahat, dapat mas maganda kung napag-aralan na yung bawat subject, yung bawat topic, yung mga kailangang pag-aralan. Especially yung mga nasa TOS. Okay, hindi siya as in nasusunod, especially sa numbers, sa items. Pero mas maganda po kung ano yung mga nandun, pinag-aaralan nyo po. Halimbawa, sa general education, may English, may Filipino, ano yung mga under po doon, ano yung mga topic na dapat yung pag-aralan. Again, yung una, dapat may idea ka na sa mga topic para alam mo paano i-ratio. Okay, itry po natin yan. Let's answer this question. Una, sa tingin mo, anong subject to? Is it a Gen Ed or Prof Ed? Yes, ito po ay Prof Ed. And saan naman makikitang subject to doon sa Prof Ed naman? Pang facilitating learning ba to? Pang child and adolescent development? O pang professional teaching? I mean teaching profession. Diba? Dapat dyan pa lang, may mga idea na kayo. Para alam nyo saan kayo hugot ng sagot ninyo. Okay, let's read the question first. After the 1987 Constitution, what is the first legal basis that makes teaching a profession and considers teachers as professionals? Pagkatapos daw ng 1987 Constitution, ano yung first legal basis daw po na
i-consider daw po yung teaching ay isang profession at yung mga guru po ay kinukonsider na professional. A. Code of Ethics for Professional Teachers. B. RA 7836. C. RA 4760. And letter D. PD 1006 or PD 1006. What is your answer? Next naman, kailangan sa pagbasa natin ay naiintindihan talaga natin. Ina-analyze natin. Pero, wag super-analyze. Wag pong kakalabanin ang tanong. Kung anong tanong, yun lang po ang kisagot. Yung iba kasi, laging magaling mag-reason. Pag nasosobrahan tayo, mawawala tayo sa tamang sagot. Okay, letter A, sa tingin mo, yan ba ang sagot? Pinag-uusapan po dito yung mga dapat na pag-uugali kinikilos ng isang teacher. Yan ba yung first legal basis natin? Hindi, kaya tanggalin na yan. Pag ganyan, para hindi malito, burahin na yan. Para hindi na kayo iligaw niyan. Letter B, RA 7836. Ang RA 7836 naman po, ito yung Philippine Teachers Professionalization Act of 1944. This is Act of Strengthening the Regulation of the Practice of Teaching. Sa madaling salita po, dito pumapasok si LET kay letter B, yung RA 7836. Para maging professional teacher ka, kailangan mag-take ka ng board, which is LET. Again po, ang RA 7836 po, Philippine Teachers Professionalization Act of 1944. And letter C, RA 4760. Aware na ba kayo dyan kung ano yan? That is a Magna Carta o Public Teachers naman po. Ito po yung nagpo-promote at nag-i-improve po ng social and economic status po ng public teacher. Sa public teacher lang po ito ha. Sa tingin mo, legal basis ba yan? Yan ba yung first legal basis? Diyan ba pinag-uusapan na i-consider natin si teacher as a professional? Hindi na naman. Kaya tanggalin na po natin yan. And letter D, PD 1006. Ito pong PD 1006, noong 1976 naman po. Ito naman po yung Decree of Professionalizing Teaching. Ito din po pinag-uusapan sa PD 1006 na i-consider ang pagtuturo as a profession. Ang nag-ano naman po ng PD 1006 si Ferdinand Marcos, former President Ferdinand Marcos, noong 1976. Balik tayo sa question. Pagkatapos daw ng 1987 Constitution, what is the first legal basis that makes teaching a profession and considers teachers as professionals? What is your answer? Okay, dalawa na lang pinagpipiliin natin. B or letter D. RA 7836 or PD 1006. What is your answer? Okay, sagot mo ba yung PD 1006? Okay, dahil dyan, hindi po yan ang sagot. Okay po, kasi ang pinag-uusapan natin pagkatapos ng 1987 Constitution. Nung tapos na po yung 1987, after the 1987 Constitution, which yung 1994, yun po yung RA 7836. Again, our answer po here is letter B, RA 7836. Kasi ang tinatanong, pagkatapos ng 1987, ano na yung first legal basis natin? Nakuha po ba? Okay, sa Prof. Ed, intindihin ang tanong, pag-aralan ang mga choices, tanggalin na, matutong mag-eliminate kung magpapagulo lang sa inyo. Kung feel mo hindi na yan yung sagot, tanggalin mo na. Tignan mo to, kung 4 ang pinagpipilian mo, ilang probability para makuha mo yung tama. Unlike kung marunong kang magbawas, mag-eliminate lagi, 2 na lang, ibig sabihin 50-50 ang percent mo na tsansa na makuha ang tamang sagot. Kaya matutong mag-eliminate. Even hindi mo na pag-aralan lahat, matutong mag-eliminate. Minsan may mga parehas negative, parehas may mga positive. At yun lamang po. Thank you po. Alam mo, Chur, nagtiwala ako sa iyo at sa mga drills mo. May mga pumasok din po sa let, kaya naiisip po kita. Good luck po sa amin, sana kasama name ko. From Teacher Alon. Hi teachers! Hi future LPTs! Kumusta? Kumusta? Again, maraming salamat po sa tiwala nyo. Let's September Takers 2023. Ito ang masasabi ko sa inyo. Wala na tayong magagawa kung ano man yung mga wino-worry ninyo, yung mga ino-overthink ninyo, yung mga what if ninyo. Ang magagawa natin ngayon ay magtiwala kayo, mag-pray, papasa kayo, walang imposible. Naniniwala ba kayo na ang nakikita niyong bundok ay kayang ilagay niyan sa gitna ng dagat? Walang imposible kapag magtitiwala ka. Ang tanging magagawa natin ngayon is faith, dasal, and stop worrying. Malaya na kayo, tapos na ang pagre-review.
It's time to relax at mag-asikaso ng mga papel. Mag-ready na kayo, mag-isip na kayo ng mga gusto nyong suotin for oath-taking. At para sa mga March 2024, lot takers, alam ko may mga iba nang nanonood dito. Nakikita ko na silang nagko-comment dati pa kasabayan ng mga Let September takers, which is good. Kasi ganito yan, March 2024. Let March takers 2024. Huwag niyong iisipin, baka iba yung exam nila sa exam namin. Kasi ako ganyan ako dati. Baka iba sa kanila iba yung toss namin sa toss nila. Baka yung exam nila hindi nalalabas sa amin. Okay lang, 3 months na lang. O kaya pag malapit na lang yung exam, doon na lang ako magre-review. Kung gusto mong mag-top, kung ako sa'yo, dapat nga sumabay ka na talaga nung Let September takers sa pagre-review nila para mas marami kang nababasa. Kasi, tignan mo, aminin na natin, Let September takers, may mga bagay, may mga nakita kayong hindi familiar. Sabi ko sa inyo, di ba? May surprise lagi. Anong ibig kong sabihin? Mas maganda kapag marami kayong nababasa, marami kayong alam, marami kayong baon. Kaya March, magbasa-basa na kayo, mag-review-review na kayo, maging familiar na kayo sa mga drills para alam nyo kung ano ang atake ng exam. At yun lamang po. Thank you po. By the way po, sa mga hindi pa po nakakaalam, sa mga March po na mag-e-exam, meron po tayong playlist dito sa TikTok by subject na yan. Nakakompile na din po yung Let September 2023. Kung ano man yung mga na-share ko po, panoorin nyo po rin yung dating mga video. At sa YouTube naman po, Vinyl Vlogs, yung mga drills po doon. At yun lamang po. Thank you po. Galing nyo naman po, ma'am. Dami ko naintindihan. All glory to God po. And here's another topic that you should know before taking the board exam. Let's continue our ratio. Let's move to number 3. Why do you think people are victimized by financial scam that ends up losing their properties, investments, and savings, and even ruining their lives? A. They desire for easy and quick money. B. They have not learned in school how to avoid being scammed. Letter C. It is always part of our life and it is just they are not wise enough to cope it up. And letter D. It is already their destiny that may happen anytime as sketched in the palm of their lives. So, pagpasensya nyo na po, medyo may typo tayo dyan. So, bakit sa tingin mo na ang mga tao ay nabibiktima po netong scam na ito, which maaari yung nalulose yung properties, nawawala yung investment and savings nila, at minsan nga ay nakakasira pa ng buhay? A. Dahil ba gusto daw natin ng mabilisang pera? B. Kasi daw hindi daw natin napag-aralan sa school kung paano natin maiwasan na may scam. Letter C. Parte daw ito ng buhay natin. Hindi lang daw sila naging wise kung paano ito paglabanan, i-handle. And letter D. Ito daw ay parte na ng buhay, destiny na daw yan, na maaaring mangyari anytime. Nakaguhit na pala sa palad ng iyong buhay. What is your answer? A, B, C, or D? Okay, isigaw mo na. So, the best answer here is letter A. Diba sa panahon ngayon, dahil nga ang iba, gustong-gusto na nating mabilis tayong kumita, mabilis magkapera, easy and quick money. That's why the best answer and the right answer here is letter A. Again, letter A, because they desire for easy and quick money. Kung mapapansin ninyo, hindi naman lahat kasi ng mga makikita nyo tanong sa Prof Ed is nakita nyo talaga yung concept sa Prof Ed sa mga subject. Some po talaga ay situational. Bonus na kumbaga. Ituloy na natin yan. Let's move to number 4. Who among the following teachers would be mostly target victim of financial scammers? Sino sa tingin ninyo yung talagang target, no? Yung mga nabibiktima nitong mga scammers? A. The generous and kind. Yung mapagbigay at mabait. B. Yung the rich and powerful, yung mayaman at makapangyarihan. Letter C, the non-financially literate. Hindi ganon kagaling pagdating sa mga financial. And letter D, passive and submissive. Yung sunod-sunuran. So, tinatanggap na lang kung ano yung mangyayari. Ano yung pinagagawa. What is your answer? A, B, C, or D? Isigaw mo na.
Okay, the best answer here is letter C, the non-financially literate po. Again, the answer is letter C, the non-financially literate. At yun lamang po. Thank you po. Ma'am, nakangiti po akong sumasagot nung araw na yon kasi yung mga naaral ko, narinig ko sa mga videos mo, andun po, ma'am. Thank you po ulit, LPT 2023. Hi teachers! Happy future updates! Kumusta? Kumusta? At huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa, mag-review na tayo. Para sa mga LET March 2024. Papasa ba? Magtatap. Papasa ba? Papasa at magtatap. Let's continue. Number 3. The cry of Balintawak signaled the start of the open rebellion of the Filipino Katipuneros under the leadership of... Sino ba ang leader ng Katipuneros? A. Antonio Luna. B. Emilio Aguinaldo. C. Gregorio del Pilar. And letter D. Andres Bonifacio. What is your answer? Isigaw mo na. Basic? Basic. Papasa ba? Papasa. Pag nasagot mo to, papasa ka na. Okay, the answer is letter D. Andres Bonifacio. Okay, may na-encounter din akong question. Nakita, ganito siya. Si Gabriela Silang, partner siya kay Diego Silang. And then, ang tinatanong naman si Gregoria del Pilar, I'm not sure. Tapos may Gregoria de Jesus doon. So, tinitingnan sino daw yung parang kapartner. Parang nagpalito. But the answer there, hindi ko alam kung wala doon si Gregoria de Jesus, the answer is Gregoria de Jesus. Kung nandun si Gregoria de Jesus, the answer is Andres Bonifacio. Basta may mga ganon. Okay, but let's move on. Punta tayo dito. What is your answer? Okay, the answer is letter D, Andres Bonifacio. Next, number 4. Princess Diana's sudden unexpected death was like a candle in the wind is an example of A. Hyperbole, B. Metaphor, C. Simile, D. Idiom. What is your answer? Isigaw mo na. Okay, kapag sinabi nating hyperbole, ibig sabihin exaggerated, exaggeration. O A. Pag sinabi naman nating metaphor, naghahalin tulad tayo dito, pero walang like, walang as. Unlike kay simile, may word na like, may word na as. At kapag sinabi naman nating idiom, ito yung mga idiomatic expression. Presents figurative. So, what is your answer? Okay, isigaw mo na. So, the answer here is simile. Why? Because may word na like. Princess Diana's sudden expected death was like, katulad ng candle in the wind. Kung gusto mo ng mas mahabang explanation about dito po sa mga figurative speech, dito sa mga hyperbole, metaphor, simile, meron po tayo niyan sa playlist dito po sa may English or kaya sa YouTube, Binil Vlogs. Again, the answer here is letter C, simile. At yun lamang po. Thank you po. Maraming salamat po. Talagang blessing po kayo sa amin na nagre-review. All glory to God po. Maraming salamat din po sa tiwala. Hi teachers! Hi future LPTs! Kumusta? Kumusta? And here's another topic that you should know before taking the board exam. Okay, the indigenous people of Pampanga, Tarlac, Zambales are the A. Igorots, B. Mangyans, C. Dinagats, D. Aitas. What is your answer? Minsan talaga pabalik-balik na tong tanong na to sa LET. Okay po, actually, ako po ay taga Pampanga, that's why alam ko na ang sagot dito. Kayo, alam niyo na ba? Isigaw niyo na. Okay, the answer here is letter D, Aitas po. Mga Aita. Next, the first Philippines president from the Ilocos region was A. Ferdinand Marcos, B. Rodrigo Duterte, C. Elpidio Quirino, D. Diosdado Macapagal. What is your answer? Tandaan nyo lang ito, Agke, Laos, Rocky, Maggar, Mamar, Akira, SR, Aki, Duterte, BBM. Yung Agke, si Aguinaldo, si Quezon. Ang Laos, si Laurel at Osmeña. Ang Rocky, si Rojas at Quirino. Ang Maggar, Magsaysay at Garcia. Mamar, Macapagal at Marcos. Akira, Aquino at Ramos. SR, Estrada, Arroyo. Aki, si Aquino.
Duterte, at ang ngayon po si BBM. Agke, Laos, Rocky, Maggar, Mamar, Akira, SR, Aki, Duterte, BBM. Ito po yung pagkakasunod-sunod. President of the First Republic po ay si Emilio Aguinaldo. This is the colonization of Spain at tandaan nyo po, hindi po siya elected by people. Number 2 po si Manuel Quezon. Commonwealth na po yan. Siya po yung nagano ng national language at social justice po. Si Jose P. Laurel naman po, siya po ang sinasabing puppet president noong panahon po ng Japanese. At si Sergio Osmeño naman po, siya po ang first Visayan, first Speaker Assembly at shortest serving. At si Manuel Rojas naman po, siya po ang Third Republic. At si Elpidio Quirino naman po, siya po ang first president ng Ilocos, which siya po ang nag-ano ng SSS. Susunod naman po ay si Ramon Magsaysay, which man of the masses. Siya din po ang nag-ano ng Rizal Law at corruption free. Si Carlos P. Garcia naman po, siya po yung nag-ano ng Filipino muna, which gusto niya po ang anuhin natin. Tangkilikin natin ang ating sariling produkto, which is the own product, at ito po ang austerity program. Si Diosdado Macapagal naman po, which is the poor boy from Lubao. Siya po yung poor boy from Lubao. Siya po yung nagano ng certificate in Filipino, kaya Filipino na po. Siya din po ang naglipat ng Philippine independence, and then incorruptible po siya, and abolish tenancy. Si Ferdinand Marcos naman po, siya po yung largest reigning. Make the country great again. Sumunod naman po si Corazon Aquino, siya po ang first woman. Most number of coup d'etat. At susunod naman po si Fidel Ramos, which the Pilipinas 2000. Sumunod naman po si Joseph Estrada, the father of masses. Gloria Macapagal Arroyo, Strong Republic, kilala po dyan. At Benigno Aquino naman po, kilala sa tuwid na daan. Rodrigo Duterte, which siya po ang first president from Mindanao. Ambition natin 2040. Meron din po akong mas mahabang explanation pa dito, but and specific po. Kung mapapansin nyo po sa mga choices natin, sino po ang tamang sagot? The first Philippine president from the Ilocos region. Hindi natin masasabing si Rodrigo Duterte po kasi po taga Mindanao po. Si Diosdado Macapagal Arroyo naman po from Pampanga po. Ang natitira po from Ilocos region po dito ay si Ferdinand Marcos at Elpidio Quirino. Pero sino ba ang mas nauna? The answer is number 6, Elpidio Quirino, the first president sa Ilocos po. That's why the answer is letter C, Elpidio Quirino. At yun lamang po. Thank you po. Hello ma'am, tips po ma'am kung paano makapasa sa LET po ma'am. Unang-una po sa lahat, pag-pray nyo yan. Magtiwala kayo sa sarili ninyo, mag-review, maglaan ng panahon ng oras sa pag-aaral. Sa pag-review, kailangan ng tiyaga, ng sipag. And may mga tips pa po akong na-share dito, maaari nyo pong mapanood sa mga LPT tips ko po dito. And here's another topic that you should know before taking the board exam. At isa pang mabibigay ko na tip, manood ka lagi ng drills. Okay, let's move to number 5. When you receive a suspicious email asking you to withdraw big amount from a prestigious bank of an winning the grand prize in an automated raffle draw, which you know that you have not participated therein, what would be your first and immediate move? Pagdating sa Prof. Ed, kapag hindi mo daw masyado naiintindihan yan, taga-tagalugin mo ng unti-unti. Ang sabi daw, kapag daw naka-receive ka daw ng kahina-hinalang email at sinasabi sa iyo na mag-withdraw ka daw ng big amount galing sa isang prestigious bank na nanalo ka daw ng grand prize, which is automated raffle draw. Which, alam mo naman sa sarili mo na hindi ka naman nag-participate or hindi ka naman sumali sa ganon. What would be your first and immediate move? Ano yung una mong gagawin? A. Take the email and verify it to the concerned bank and relevant agencies. Kunin mo yung email at mag-verify ka, i-verify mo dun sa concerned bank or dun sa relevant agencies kung sino man ang nag-message sa'yo. Letter B. Contact the owner of the email and ask him to discuss with you, that is with you, the content of the message.
So, mag-reply ka. Kontakin mo yung owner nung nag-email sa'yo at ipadiscuss mo sa kanya kung anong ibig sabihin niya. Letter C, take the email and transact the given message. There's no harm in trying anyway. So, tingnan mo daw yung email at yung transact, wala namang masama kung itatry mo. And letter D, ignore the email, do not open, and delete it right away. What is your answer? Okay, isigaw mo na. The best answer, the correct answer is letter D. Yes po, it's letter D. Diba sabi ko sa inyo, ang Prof Ed po sometimes it's a situational and common sense. Mga nangyayari yan sa buhay, no maaaring mangyari yan sa buhay mo, na nangyayari talaga. So, as a teacher, syempre tinitignan kasi dyan, paano tayo ka-responsible sa mga ganyan sitwasyon? Paano ang gagawin? Ano ang gagawin natin kapag naka-encounter tayo ng ganyan? Kasi as a teacher, dapat hindi sa atin nag-uumpisa ang kati. Alam nyo na yun. So, the answer is letter D. Ignore the email and do not open and delete it right away. Alam mo naman na hindi ko naman sumali sa kung anong paraffle dyan. Kaya huwag kang mag-expect. So, the answer is letter D. At yun lamang po. Thank you po. Lumabas po ito paulit-ulit last September. Hi teachers! Hi future LPDs! Kumusta? Yes po, tama si ma'am. Kasi alam nyo ba, teachers, future LPDs, especially sa mga magtitake ng board exam, yung mga iba kasing questions ay umuulit lang po. Pero syempre, hindi naman lahat. Yung iba, verbatim. Yung iba naman ay pinaparaphrase. Yung iba naman, yung dating nasa choices, ginagawang tanong. Kaya sa pagre-review, kailangan ay wise ka. And here's another topic that you should know before taking the board exam. Okay, tapos na tayo sa number 1. Let's continue number 2. By the way, assessment pa rin ito. Prof Ed po ito. Number 2. What is a measure of the spread of test scores? I think nabanggit ko na ito sa number 1. Ano yung pagkakalat-kalat ng score? Yung dispersion. A. Mean. B. Median. C. Mode. D. Standard deviation. What is your answer? Isigaw mo na. Kung hindi ka pa sigurado sa sagot mo, pag-aralan natin yan. Nabanggit natin sa choices ang mean, median, and mode. Yung tatlong yon ay under po ng measures of central tendency. By the way, this is my lecture po. Yan po ay notes ko po. And free lang po ito nasa Google Drive. Kapag sinabi nating mean, yan po yung average. Average score po ng mga bata. And ito po yung most stable, most reliable, pinaka. But, ito po yung greatly affected by outliers. Number 2 is median. Ang pinag-uusapan naman natin dito, yung middle most. Para makuha mo yung median is you have to arrange po muna sila. Simula lowest hanggang highest. At yung pinakagitna, yun po ang median. And next naman po yung mode, which is the most frequent, yung paulit-ulit. So this is the most reliable kapag may outliers naman po. As you can see, ang mode po, hindi po siya unique, pero mabilis makita. And meron tayong iba't ibang mode. Meron tayong unimodal kapag isa lang, may bimodal, multimodal, and no mode. Kung gusto niyo po ng explanation po nito, meron po tayo niyan sa playlist po ng assessment. Mas maganda ang explanation doon. And next naman po, nabanggit natin ang standard deviation, which ang standard deviation po is under of the measures of variability or yung pagkakalat ng scores. Yung pagkakahiwa-hiwalay or pagkakalat-kalat ng scores. Ang kasama ng standard deviation, meron tayong range at meron din tayong variance. Balik tayo sa question. Ang tanong dito, anong measure daw of the spread of the test scores? What is your answer? Tama, ang sagot po ay letter D, standard deviation. Kung mapapansin nyo rin, pagdating sa Prof Ed, kapag may pare-parehas na yan, hindi na yun ang sagot. Kung sino ang naiiba, siya ang sagot. But of course, kailangan pa rin naman pong pag-aralan ang concept ng Prof Ed. Ulitin ko po kung gusto nyo pong mas maintindihan ano ang mga measures of variability, measures of central tendency, panoorin nyo po yan sa playlist, hanapin nyo lang po yung assessment, or kaya sa YouTube po, Vinyl Vlogs. At yun lamang po. Thank you po! Time check, 11:53 p.m. Movie Marathon, haha. LPT 2024 QT March Lat Takers 2024.
Hi teachers! Hi future LVDs! Kumusta? Kumusta? Alam nyo ba, natutuwa ako doon sa mga nakikita kong nanonood, pinanood yung mga theories, yung mga proponents. Kasi nung last September, alam nyo yan. Alam nyo yan. And here's another topic that you should know before taking the board exam. At syempre, hindi naman pwedeng laging Prof. Ed tayo. Ngayon naman, pumunta tayo sa Gen Ed. Ay, sino kayo mga nagre-review ngayon, nag-a-advance? Alam na nila yung mga lumalabas. Charis! Okay, so let's move to number 1. Reduction is the Spanish policy which provided the resettlement of Filipino communities to form town centers or A. Cédulas, B. Haciendas, C. Cabeceras, D. Encomiendas. Okay, nung panahon ng Spanish, ano daw po yung tawag natin dun sa farm town centers? Okay, umpisa na muna natin doon sa reduction. Ang ibig sabihin po ng reduction po, teachers, future LPDs, ito po yung paglipat po. Di ba po dati may mga nakatira sa bundok, malapit sa dagat. Ayan, so binibigyan po sila, linilipat po sila, which we called it resettlement. But the question here, ano pa yung tinatawag natin? Ano pa yung ibang tawag doon sa town centers? Okay, what is your answer? A, B, C, or D? Okay, the answer is letter C, Cabeceras po. Kapag sinabi namang town lang po, ang sagot po ay pueblo. Pero kapag may kasama ng town centers, the answer is Cabeceras na po. Kapag nakita nyo naman yung word na tinatanong na resettlement, the answer is reduction. Pagdating sa Gen Ed, kailangan keyword din pag may time. Pag sinabi kong town lang, pueblo. Pag sinabi kong resettlement, reduction. Pag sinabi kong town centers, Cabeceras. Now, let's move to number 2. Okay, the collection of the stories of animals which teach moral lesson is A. The Lion King, B. Aesop Fables, C. Grimm's Fairy Tales, D. 1001 Arabian Nights. What is your answer? Isigaw mo na. Okay, dito sa choices na to, ano ba yung collection of stories ng mga hayop? Di ba yung mga hayop nakakapagsalita sila dito? So, ano ito? Ito yung, ang mga character dito ay mga hayop, which nagtuturo din po ng moral lesson. What is your answer? A, B, C, or D? The Lion King, parte siya ng sagot. Letter B, Aesop Fables. Letter C, Grimm's Fairy Tales. Nanonood ba kayo nito sa 7 ba to or Channel 11? Nandiyan yung iba't ibang kwento, tama ba? Ako nung bata ako, gustong-gusto ko yan. Diyan ko nakilala yung mga princess, ganun. Letter D, 1001 Arabian Nights. Sa pagkakatanda ko, ito namang sa 1001 Arabian Nights, yung isa kasi, papatayin siya kapag na-stop na yata yung kwento niya, hanggang sa dumami yung kwento niya, binibitin niya yung hari or kung kanino man siya nagkukwento. So, pero punta tayo sa number 2, ano ba ang tanong? Ito daw yung collection of stories of animals na nagtuturo ng moral lesson. Okay, what is your answer? Yes, the correct answer is letter B, Aesop Fables. Again, the answer is letter B, Aesop Fables. At yun lamang po. Thank you po. Waiting ulit sa mga let drills for March 2024 pretty mo. Hi teachers! Hi future LPTs! Kumusta? Kumusta? Namiss ko yun. So yung pagpasensya nyo na po ako kung hindi ko po kayo nasasagot agad. Medyo busy pa po tayo. Ako, nag-a-adjust po. But ayun na nga, para sa mga March 2024, papasa ba? Yes, papasa kayo at magtatap pa. Okay, tama yan, nag-a-advance na po kayo. Pero kung wala pa po kayong makita na bagong video, wag po kayong mag-alala. Yung mga dati po natin mga videos dyan sa playlist, sa YouTube, panoorin nyo po yun dahil makakatulong po yun sa inyo. Ayan, dapat maganda. Marami na kayong mga binabasa-basa kahit sabihin yung mahaba-haba pa yung time. Kung gusto mo mag-tap, kung gusto mo ang mataas ang rating. So, let's start. And here's another topic that you should know before taking the board exam. Okay, let's have Russia. What is the numerical index of an individual student actual performance in a test? A. Range, B. Percentile, C. Decile, D. Score. What is your answer? Kung alam mo na ang sagot, isigaw mo na. Okay, you can type po yung sagot nyo dyan. Pwede din kayong mag-ratio po dyan sa comment section para yung mga nakakabasa po, mga nadadaanan nito sa FYP, ay may mga natututunan din po. Especially yung mga magtitake po ng board exam. So, sharing is caring.
Alam mo, habang tinatype mo yan, habang nasi-share mo yan, mas dumodoble ang blessing sa'yo. So, let's brush on. Let's start with range. Ano ba ibig sabihin ng range? So, ito, mapapag-aralan ito sa assessment, sa subject na assessment po. Ano ba ibig sabihin ng range? Ang range po, under ito ng measures of variability. Again, ang range po under ito ng measures of variability. Ibig sabihin nito, yun yung pagkalat ng scores or dispersion. When we say range, that is the simplest measures of variability. That is most crude, least reliable. Paano natin makukuha ang range? Dapat alam mo kung ano yung highest score at lowest score. Ima-minus nyo lang sila. Halimbawa, sa mga student mo, sa up to 10, ang highest nakakuha na, ang pinaka-highest na score is 9. Tapos, ang pinaka-lowest is 3. So, yung highest mo is 9, tapos ang lowest mo is 3, ipag-minus mo lang po sila. Subtract it lang po. So, 9 minus 3 equals 6. So, yung range mo po ay 6. Ganun lang po kadali. Ang mga kasama ng range po sa measures of variability, range, tapos standard deviation, and variance. Kung gusto mo ng lecture about sa measures of variability, hanapin nyo lang po sa playlist yung assessment. Nasasagot nyo ba ang tanong natin? Letter B, percentile. Ito namang percentile na ito, under ito ng measure of relative position. Kung kanina, dun sa measures of variability, ibig sabihin tinitignan natin kung paano yung pagkakahiwa-hiwalay or pagkakalat ng scores. And here naman, sa measures of relative position, tinitignan mo kung pang ilan ka, ilan ang mga natalo mo, pang ilan ka sa mataas, pang ilan ka sa mababa, anong position ka. And that is a relative position. Kapag percentile naman po, ginagamit natin yan sa 100 equal part. Halimbawa, sabi ay P85 ka. Sabi daw, P85 ka. Ang ibig sabihin nun, ang tinalo mo ay 85. Okay po, pag sinabi nating percentile, this one is 100 equal part. Ulitin ko po, ilan po? 100 equal part. Halimbawa, nakita mo dun sa question, ang sabi is P65 ka. Ang ibig sabihin ng P65, natalo mo ay 65 na mga kaklase mo. And letter C, decile naman, pag sinabi naman nating decile, divided by 10 naman po. Kung ang percentile 100, ang decile naman 10 po. Halimbawa, D4 ka daw, D4. Ibig sabihin, you are higher than the 40% of the class. And letter D, score. Ang score naman po ay nagre-represent sa number ng tamang sagot na nakuha mo. At ito yung numerical index ng isang estudyante sa isang actual performance in a test. That's why, what is your answer? Okay, syempre halata na. The answer is letter D, score. Ang score po, yan po yung numerical index of an individual student's actual performance in a test. Dahil yan yung number, numerical. That's why the answer is letter D, score.